Okay. Hello my dear, eto na naman ako ulit. May naisip na naman ako, may sumagi na naman sa isipan ko, and lately hindi ko na napipigilan talaga na sabihin yung mga naglalaro sa isipan ko. So, naka-encounter ka na ba ng isang tao na ramdam na ramdam mo talaga sa kanya na hindi siya masaya sa success mo? Yung bara bang tuwing makikita niya na parang nalalamangan siya or umaangat ka o may nangyayaring maganda sa buhay mo, ramdam na ramdam mo talaga sa kanya na hindi siya masaya. Minsan, napapansin mo rin yan kung paano siya magkwento sa ibang tao. Yung ikikwento niya si ganito ganyan, nakabili ng sasakyan, si ganito ganyan, nagkapagawa ng bahay, no? Sa akin kasi, na yun red flag na sa akin yun. Pag nagkwento sa akin, wala nang masama na magkwento ka sa akin tungkol sa achievement ng ibang tao, 'di ba? Pero pag yung reaction mo kasi ang tinitingnan ko kung paano ka ba mag-react, kung masaya ka ba dun sa achievement ng kapitbahay mo, ng kapatid mo, or something. Pag nakita ko kasi sa'yo na parang hindi deserve ng tao na yun na makabili ng kung ano man yung nabili niya or kung ano man yung nakamit niya, ibig sabihin ikaw yung tao na yun. So dati, ano ba yan? Sasalita ako So dati, kala nyo titigil ako, hindi ako titigil. Dati, ang ginagawa ko, pag nakakakita ako ng ganun na klase ng tao, umiiwas ako kaagad kasi isip ko, baka ako na yung next. Di ba? Baka ako na yung susunod niyang titirahin o di kaya ako na yung susunod niya mai-evil eye. Ganon. So, pero lately naisip ko, paano ba nagwo-work yung power nitong mga taong to? Paano kaya nila nagagawa yun? Di ba? Medyo na-curious ako, paano kaya nila nagagawa yun na naaapektuhan nila yung buhay ng isang tao, or naaapektuhan nga ba, totoo nga ba, or nag-overthink lang tayo na sila yung may kagagawan. Pero kung sabihin na lang natin, let us assume, let's talaga tong motor na to, talaga naman, hindi ka mahal ng mama mo. Yun. So let us just assume. Let us assume. Isa din yan sa problema ko kung bakit gusto ko umalis dito. Kasi bakit? Malapit ako sa kalsada. Everyday na meron akong gagawin, talaga, alam nga naman, awayin ko yung mga tricycle driver, yung mga motor na yan, 'di ba? Dahil lang, 'di ba, naiingayan ako sa kanila, 'di ba? Pamumuhay nila yan, or ganyan talaga ang sasakyan nila, maingay talaga. Kaya gusto ko rin talagang lumipat. Okay. Anyway, so let us just assume na sige, kagagawan ng tao na to kung bakit ka nagfe-fail. Okay, kagagawan ng tao na to kung bakit ka nahihirapan or bakit ka, sabi natin, sige, isisina natin sa kanila. Sige, isisina natin sa kanila lahat na ng problema ng mundo, isisina natin sa kanila. Pero the question is, paano nila nagagawa yun? Meron ba silang anting-anting? Meron ba silang power? Meron ba silang something? And for the longest period of time, talagang pinag-aralan ko talaga ng mabuti. Okay, kung paano nila nagagawa yun. Possible, oo, sige, baka meron silang mga ginagawa na chuchu-chuchu, cheche-cheche. Pero, pinag-aralan ko siya. Hindi ko na sabihin ko paano ko siya pinag-aralan. Basta pinag-aralan ko siya. I think kaya sila lumalakas kasi nararamdaman nila na natatakot ka sa kanila. Once na maramdaman ng isang tao na natatakot ka sa kanila, lalo silang lumalakas. Lalo silang nagkakaroon ng authority sa buhay mo. Kasi syempre iniiwasan mo na siya. Nakikita niya, nararamdaman niya. Syempre hindi naman din siya manhid, 'di ba? So the more mo binibigyan ng isang tao ng authority, the more mo siyang binibigyan ng power, the more siyang lumalakas. The more siya nagiging in charge or nagiging in control sa buhay mo. No? So, correct me if I'm wrong. Kasi ganoon ang pagkakaintindi ko ngayon. And halos sabihin natin mga 3 months pa lang, no? 3 months ko nang pinapractice na tinatanggal ko yung control na yun sa kanila. Talagang pinaparamdam ko sa kanila na hindi ako takot sa'yo kung ano ngayon, kung mayroon kang superpower or something. 'Di ba? Hindi ako takot sa'yo. Kasi katuwiran ko, ang Diyos ang lumikha sa ating lahat.
Ngayon, sino ka? Nilikha ka rin naman ng Diyos. 'Di ba? So, sino ka? Para i-surrender ko sa iyo lahat. Isusurrender ko lang yung lahat sa Panginoon ko lang isusurrender. So, sino ka? I will not give you any authority para sabihin sa akin na isang pitik mo lang maghihirap na ako. Isang pitik mo lang magiging ganito na ako. I will not let you do that. I will not let you take credit for that. Lalong-lalo na, my dear, kung ikaw yung klase ng tao na galing ka naman talaga sa wala. Ibig sabihin, kailangan mong isaksak sa kukote mo yun. Galing ka sa wala, dati kang mahirap, tapos yumaman ka lang ngayon. So, there's a tendency talaga na mag-flip talaga yung coins na maghirap ka ulit. Okay, there's a tendency. Napakalaki yung posibilidad talaga. Out of 100, meron ka mga 80% na maghirap ka ulit. Kasi dati kang mahirap. Remember that, tandaan mo yun. Kung dati kang mahirap at yumaman ka ngayon, huwag kang magtaka kung isang beses biglang bumaliktad yung buhay mo. Okay, parang tingnan mo si Diwata. 'Di ba si Diwata? Sasabihin ng mga tao, yan kasi mayabang attitude kasi, attitude. O hindi ko naman sa kinakampihan si Diwata. Oo, sabihin natin siguro may attitude siya. Pero what if, isipin nyo lang, ganun talaga siya ever since. Hindi naman natin siya kilala noon, di ba? Hindi naman natin siya kilala na kung sino siya noon at kung ano talaga yung ugali niya. What if abusado lang talaga yung mga vlogger? What if talagang hinaharas talaga siya ng mga vlogger? Kaya ganun siya, di ba? So, hindi ko naman siya kinakampihan. Pero, yung akin lang dito is kung dati kang mahirap, balik tayo dun ha, alis tayo kay Diwata, wag na natin kasi pagtatalunan natin yan forever. Meron sasabihin na lumaki talaga yung ulo niya, meron sasabihin na hindi naman lumaki yung ulo niya. So walang mangyayari kung pag-aawayan natin to. Parang politika lang yan, walang mangyayari maski mag-away-away tayo. So, ang gusto ko lang sabihin, kung ikaw ay dating wala, kung ikaw ay dating mahirap, as in walang wala ka talaga, sa tingin mo, ilang percent na pwede ka ulit maghirap? Ilang percent na pwede ka ulit bumalik dun sa pinanggalingan mo? 'Di ba napakalaking percentage? Napakalaking percentage na magbalik ka ulit sa hirap. Pero kung mayaman ka at naghirap ka, yun medyo questionable yun. Na medyo questionable yun kasi anong ginawa mo? Bakit ka naghirap? 'Di ba? Legacy by legacy, mayaman kayo. Nanay mo, tatay mo, lolo mo, tiyahin mo, mayaman, 'di ba? So medyo questionable 'yon. Pero kung dati kang mahirap, 'di ba? Bakit ka magagalit? Nababalik ka ulit sa hirap? Bakit ka ulit matatakot na mag-uumpisa ka ulit? Bakit? At saka bakit mo ibibigyan ng credit tong mga tao na to na ay kasalanan kasi na evil eye ako ni ganito, na evil eye ako ni ganyan, ni ganon, ni ganyan. 'Di ba? Hindi ba natin pwedeng i-divert yung attention na o yung focus na posibleng meron din tayo nagawang mali o hindi din natin masyadong napahalagahan yung pera na meron tayo kasi dati naman tayong wala. 'Di ba? Hindi natin alam talaga yung proper management ng pera. 'Di ba? Hindi naman ino-offer yan sa school yung financial education or financial literacy, 'di ba? Wala naman yan sa school, 'di ba? So kung yumaman ka, 'di ba? Nagkaroon ka ng pera at kung sakasakaling naghirap ka ulit, 'di ba? Bumalik ka ulit sa wala. Wag mo isisi sa mga evil eye or something. Wag mong bigyan ng power itong mga lecheng to, 'di ba? Isipin mo na lang na bilog ang mundo. 'Di ba? At kung nagawa mong yumaman noon, magagawa mo ulit yumaman ulit. Magagawa mo ulit 'yan kasi hoda kung ilang taon ka na, 'di ba? Kasi you know the formula. You know the secret formula kung paano kaya yaman, no? Pero kung sakali man nababagsak ka, paulit-ulit ako sa sinasabi ko, paulit-ulit ako kasi gusto kong itatak sa utak mo na hindi natin alam kung paano mag-manage ng pera. 'Di ba? Lalo na kung dati kang mahirap. 'Di ba? Yung mga mayayaman nga, nagkakaroon nga ng financial problem, ikaw pa kaya, na wala kang kaalam-alam kung paano talaga yung mag-handle talaga ng pera, di ba? First time mo maging mayaman. First time mo makatungtong sa ibabaw ng kalabaw. Tapos sa bandang huli, ang bukang bibig mo, iti-take credit mo dito sa mga tao na to na kiniklaim na sila ang naging dahilan kung bakit ka naghirap. Di ba? Pag-isipan mo na mabuti yun. So therefore, naisip ko na kaya sila nagkakaroon ng power or kung bakit sila lumalakas is because na ina-absorb nila yung takot ng tao.
No, the more ka natatakot sa kanila, the more silang lumalakas ng lumalakas. 'Di ba? Pag-isipan mo na mabuti 'yon. Wala lang, share ko lang. Naisip ko lang. Okay? So, thank you so much. Ayan, so mag-lunch na ako because it's already lunch. Kain na po ako. And always remember, kung nagawa mo noon, magagawa mo ulit. Okay? Bye-bye.